naglagay ng itim na pakpak ng uwak sa iyong pintuan! Sino kaya? Huwag, Moises. Huwag mo nang intindihin yon. Paumanhin kamahalan. Ang tagapag-alagang si Memnet. Umalis ka na. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Ano nangyari kay Memnet? Patay na siya. Malamang nahulog siya mula sa balkonahe. Ayokong makarinig ng malungkot na bagay ngayon. Umalis ka na! Ilang libong beses nang naglalakad si tandang Memnet sa balkonaheng yon. Ano ba ang halaga ng pagkamatay ng isang alipin sa atin? Matapat siyang naglilingkod sa iyo, hindi ba? Ang isang taong binahal ng lahat, hindi marunong maawa sa iba. Ano bang klaseng babae ang nakabihag sa akin? Babaeng nagmamahal sa'yo. At ayaw kang mawala. Ang babaeng mapapangasawa mo. Walang makakapagpabago nun. Kahit ang masamang binabalak ni Rameses o ang mga kasinungalingan ni Memnet. Sa buong buhay mo, bulong na siya ng bulong. Bakit bigla ka naiinis ngayon? Dahil nagsalita siya laban sa'yo. Naisama na niya sa hukay ang mga pagbabanta niya. Tingnan mo. Puno na mga bituin ng langit. At kapag ganitong madilim, marami kang nakalilimutan. Halika, mahal ko. Dito tayo gamitin natin ang buwan bilang setro. Oh, isang piraso ng tela ng Hebreo. Baka nahulog yan ni Memnet. Hindi Hebreo si Memnet. Bakit niya ito dadalhin dito? Hindi ko alam. Oo, alam mo. Sabihin mo. Dadalhin niya to kay Ramses. Para pabagsakin ka. Ano sabi mo? Paano ako mapapabagsak ni Rameses gamit ang telang ito? Ay, Moises. Moises, bakit mo ko tinatanong? Ano bang pakialam mo? Pinatay ko siya. Ano bang halaga nun? Ilang daang alipin ang namamatay araw-araw. Dapat na yung kalimutan. Hindi yun malilimutan. Sabihin mo, anong kinalaman ng telang ito sa akin? Walang magbabago sa ating dalawa. Ano ang meron sa telang ito? Nakabalot ang isang sanggol dyan. Anong sanggol? Kinuha siya ni Bithia mula sa ilog. Kasama niya nun si Memnet. Sino ang sanggol na yon? Patay na si Memnet. Walang makaalam kung sino ka. Mahal kita at pumaslang ako para sa'yo. Papaslangin ko ang sino mang humadlang sa atin. Bakit ka pumaslang para sa akin, Nefertiri? Kung mahal mo ako, huwag kang magsinungaling. Sino yung sanggol? Yakapin mo ako. Nang mahigpit. Sige na. Hindi ikaw pinanganak na prinsipe ng Ehipto, Moises. Anak ka ng mga alipin na Hebreo. Naniniwala ka roon? Maniniwala ako sa kahit anong gusto mong paniwalaan ko. Sabihin mo sa aking hindi, maniniwala akong hindi. Hindi mababago ng pagmamahal ang katotohanan, Nefertiri. Naniniwala ka roon? Kung hindi, hindi mo papaslangin si Memnet. Mahal kita. Yun lang ang katotohanang alam ko. Yun bang sanggol na mula sa ilog Nilo ay merong ina? Si Memnet, tinawag siyang Yoshebel. Tatanungin ko si Bithia. Bakit ka nag-aalinlangan sa akin? Hindi ka nag-alinlangan sa akin nung hawak kita nung una kang humakbang. Kasi nungalingan lang yon, gawa-gawa ni Rameses. Ina, ginawa rin ba ito ni Rameses? Salita ng iyong ina laban sa isang piraso ng tela na nakita ni Memnet. Paano mo nalaman na si Memnet? Sino pa ba siyang nag-alaga kay Rameses? Magbabayad siya sa pagkakalat ng kasinungalingan. Nagbayad na siya. Pumaraw na siya. Sa mga kamay ni Nefertiri. Alisin mo ng mga takot at pag-aalinlangan na nandyan sa isip mo, anak ko. Kung ano man ang naisin mo, magiging batas sa Ehipto kapag nakoronahan ka na bilang hari ni Nefertiri. May nabanggit si Memnet na isang Hebreong babae na nagngangalang Yoshebel. Kilala niyo ba siya? Hindi.
Ang mukha mo ang una ko nakita sa taas ng aking kuna. Ang nag-iisang ina na nakilala ko. Kung saan ako mapunta, o kung ano man ang kailangan kong gawin, mamahalin ko pa rin kayo. Ang karawahe ko, pupunta ako sa Goshen!